Isa sa mga maituturing na urban legend sa ilang parte ng Kabisayaan ang tungkol sa isang babaeng nagngangalang Maria Labo. Di mano, siya ang naghasik ng lagim na umabot pa sa puntong natigil ang ilang mga klase at nagkagulo sa ilang mga barangay. Pero sino nga ba si Maria Labo? Jom. Jom. Gumising ka, Jom. Hindi mo ba naririnig mo? Parang inaasmang tayo. Damian! Sana gising pa yun. Sana nga. Nakakatakot yung mukha ng babae, no? Ang laki ng sugat dito sa mukha. Sa Damian! Sa Damian! Gabi na. Kasi po, hingi lang po ng tulong. May aswang po sa amin eh. Sino po yun? Maria! Animal! Itay! Wisit. Kabuga to? Tuwid di man? Ako pala si Maria Grace Andrade Topas. 26 years na po ako dito sa RMN. Ako po yung gumanap na Maria Labo. Oh, kumain ka muna. Late na ako. Nahanap na ako ni Chip. Kaluluto ko lang ng ulam. Hindi na. Late na ako eh. Sige, ingat ka. Si Maria Labo po, isang simpleng may bahay lang po ng isang pulis. Ay, tama na ang laro! Umakyat na kahit kakain na tayo. Nang pumunta po siya sa ibang bansa, doon na po nangyari yung parang kakaiba. Ito pa, inumin niyo po ito para lumakas po kayo. Tawagin niyo na lang po ako kung kailangan ninyo ako. Maria, pwede ba kitang makausap? Iwan niyo muna kami. Maraming salamat sa pagtanggap mo ng pakiusap ko sa'yo. Ngayon mapapahinga na ako. Maria? Maria? Ano nangyari? Pagkatapos noon, na ilang taon, bumalik siya dito sa Pilipinas, pero iba na yung kilos niya.
Ano ato? Ang ano? May nabatian ako nga daw. Nagakaraskos? May malabang ako ko nga nagakaraskos sa atong dingding. Yung drama kasi, may mga unreported cases, not only in Negros, kundi pati na yun sa Iloilo, na may mga bata na nawawala. May mga nanay, tatay, mga lula, lulo na nakarinig ng pangalan ni Maria Labo. Ginawa ko yung drama na yun na Maria Labo dahil nakatanggap kami ng isang plus report galing sa Iloilo ng isang volunteer reporter namin doon. Maria! Uy, si Toto, ba't nakatulog na yan dito? To! Uy! Sa yung mga bata. Yakyat mo na yan dito. Ano ba? Uy, Maria! Maria! Kumain ka na. Masarap ang inihanda ko para sa'yo. Nasaan ba yung mga bata? Si Nene. Kumain ka na habang mainit pa. Uy, Maria, parang wala naman akong kausap. To. To, kain tayo, gising. Saan ba si Nene? Ha? Ano nangyari siya? Kapatid niya tayo, Tay. Sabi mo? Kapatid niya tayo, tara na, Tay. Uy! Tay! Tay! Kapatid niya po tayo, Tay! Kapatid niya po tayo, Tay! Sino, anak? Sino? Tay! Doon po! Tingnan niyo po! Tay! Nasaan yung kapatid mo? Maria! 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 Andito po ako ngayon sa lugar ng pinangyarihan ng isang malagim na trahedya na di umano'y isang ina na wala ng sariling bait at kinain ng kanyang mga anak. Pagkatapos na nakuha ko yung information, tsaka ko na flash report. Labo kasi nataga siya sa mukha eh. Ang pagtaga sa iyo, labo yan sa amin. Bata ako, siyempre, bata, matatakot ka. Kasama ko na makikinig pag alas 6 ng gabi ata. Yun talaga makakasya ka na makakaramdam ka ng kaba. Pag sinasabi ng may nabibiktima naman siya, bigla na siyang mawawala at saka babalik din sa susunod. Gabi na hindi na kami lumalabas kasi baka nasa daan yung sinasabi nilang Maria Labo Aswang. Baka kami papapatay. Jom. Gumising ka, Jom.
Di ba naririnig mo? Parang inaswang tayo. Noong April 15, 2002, buntis po ako noon sa panganay kong anak. Tapos yung nauso yung si Maria Labot. Natutulog na kami 9 p.m. Yung bahay namin noon gawa sa nipa at saka kahoy at kawayan lang. Sa bintana! Kumakaluskos nga, tapos yun, nakaramdam ako na hindi ako makagalaw nga. Nakita na namin nung bumango na ako, nakita ko na yun sa kortina namin. Matangkad siya, mahabang buhok. Sinasabi nila yun si Maria Labo talaga yun. Nakaakyat sa bubong para makain ng buntis. Kaya ginwaswasan ko sa ikupage. Mga 3 beses. Sumisigaw siya parang sa ilalim ng tubig, kokokok. Pagampas ko, kasi mayroon sa amin, may buho sa amin babaw. Diyan siya nagagi, palabas. Kaya yung pagdatingan ng tao, wala na. According sa account ng mga residente namin noon, may isang babae daw na laging nasa dalampasigan. Lagi siyang nakita sa na lumalalakad seawall namin doon. May scar daw. Ang takot, mabilis na gumapang. Hindi lang sa buong probinsya ng Negros, kundi maging sa iba pang mga probinsya. Si Maria Labo kasi, walang permanent address yun. Pagalagala. Minsan nga daw may nakakita sa kanya, pumunta ng Bacolod, tapos sumakay ulit. Yung dami-dami ng mga stories na lumalabas. Ito. Ano to? Petition letter. Kung kailan sikat siya, sa kanya naman titigil. More than a month na ang pag-broadcast ng Maria Labo Aswang. Mayroong letter na hinahawakan yung station manager namin tungkol sa isang petition daw. Kasi siya nagawak ng resolution galing daw sa Iloilo na huwag ipagpatuloy yung pag-broadcast ng Maria Labo kasi masisira yung reputation. Wala siyang paki. Wala siyang order sa akin na ihinto. Damian, nakabati ka? Ha? May nagkakutok-kutok! Tik-tik ina! Itong Maria Labo, inire-replay ito sa Aklan, Iloilo, Roas, Antique, Mindanao, South Coronadal, Cotabato, the rest sa mga area doon. Kapag mayroong mga Ilonggo version, ini-air yun. Kaya kumalat. Talaga ang kwento ni Maria Labo. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa naman ako nakarinig ng mga cases na ganyan. Wala pong reported dito sa amin. Puro haka-haka lang po. Yung mga Maria Labo na yan, hindi naman totoo kasi wala namang recorded dito. In my 18 years experience na nagtuturo dito sa paaralan na ito, hindi na-suspend yung klase dahil yan sa sabi nila na Maria Labo.
Base po doon sa check namin record, mula 1999 hanggang 2002, wala po kaming nakitang report na kalintula doon sa sinasabi niya na mayroong babae na matakbo papuntang tubuhan na may daladalang bata at saka pumatay po. Sa tinagal-tagal ko dito sa barangay, wala po kaming narinig na may inana na pumatay ng sariling anak dito. Yung balita dito pag sa barangay nangyari, alam talaga ng lahat. Wala mang matibay na ebidensya o basehan ang kwento ni Maria Labo, hindi mamatay-matay. Dahan-dahan, baka mamarder mo ako. Opo. Hindi imposibleng buhay siya. Nabalita, nagmamanicure daw. Although nga walang conclusion itong istorya na ito ng Maria Labo, pero hindi natin ma-avoid na nandoon pa rin sa isip ng mga tao na nabubuhay pa si Maria Labo Aswang. Hanggang ngayon, marami pang tao na nagpaniwala na buhay pa si Maria Labo Aswang. At anytime, maaaring mag-atake sa atin yan. Paniniwala natin na kadalas sa mga nagiging ganyan ay mga kababaihan. Simula pa sa mga ninuno natin ayon din sa ating lower mythology, may tinatawag tayong mga mandurugo o kilala natin sa English na vampira. Kasi ang mga tao very curious sila sa mga unknown na bagay. So bali part na rin siya ng tinatawag namin na social control. It was created by the people para lang ma-prevent yung mga bata sa pag-iyak sa gabi, o para wag lumabas ng bahay paggabi. At yung takot na yon, at hanggang pagtanda natin, actually, dala pa rin natin. Yun ang isa sa mga dahilan kaya ginawa siya. At maraming klase. At si Maria Labo lang ngayon sa panahon na to, sa era na to, siya ngayon ang medyo nag-exist. Sa katanungan kung totoo ang mga aswang, ang sagot ay, sa Bible, meron tinatawag na mga demons. At ang demons may iba't ibang mga rankings, may iba't ibang mga klase. Ang sabi sa Ephesians chapter 6, our struggle is not against flesh and blood, hindi tao, but against principalities, powers, rulers, and spiritual forces in the heavenly places. Yung mga kagaya ng aswang, mga kapre, yung mga ganito ay demonic spirits or spiritual forces na hindi man binagay salitang aswang, sa Biblia merong demonyo. Kinakailangan lang nilang ma-realize na may mas malakas na kapangyarihan kaysa sa mga ito. At napaka-importante ang role dito ng pananampalataya natin sa isang buhay na Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Hindi sa kanilang sariling kakayanan, hindi yung maglabas ka ng asin o maglabas ka ng itak. Papaano silang lalabanan? Palayasin sila, take authority by the name of Jesus, at yuyuko yan matatakot yan. Itong mga kwento na to, naikwento rin ito sa akin. Pero upon the verification, hindi ito na-verify ng pulis. Hanggang nabinawi ko na hindi totoo itong information na may Maria Labo. Sabi ko, sana hindi ko na-break ito kasi parang nagsisisi rin ako kasi nagkaroon ng... Hindi ko alam na i-drama ito Pero nung nalaman ko nung huli, wala naman ako magawa, gawa na ng drama. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.